Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time na pinag-like. Please click na yung bell screen ulit. So yun guys, wala nang bago video lang kayo nila ng sa Alright, thank you very much. So topic natin for today's video, Alice Guo ng mayor ng Banban Tarlac na freeze na kanyang mga asset case. Lumabas ang desisyon ng Court of Appeals na kung saan lahat ng property niya, financial, lahat pinris na, di ba? Walang galawan to, talagang in 6 months kailangan niya ayusin to. Sabi dito, the Court of Appeals has approved the AMLC's o AMLAC ex parte petition for the issuance of the freeze order, effectively freezing the asset of individuals and entities allegedly involved in these illegal activities. Court of Appeal. So, malinaw yan guys, na-press na. Ang problema lang natin dito, baka mamaya, yung ibang pera niya, nailipat na, di ba? Bago pa. Di ba guys? Nailipat na, bago pa ito na-press. Yun nga lang, ibang property yan. Talagang hindi niya magagalaw, di mo lang basta-basta malipat yan. Kasi lumabas guys, napakalaki pala na kanyang pera, billion, 4 billion yata yung nakita. At ang daming bank accounts, nasa 37. Mga ganun karami ang kanyang bank accounts. At yun na nga, nagsanga-sanga na yung mga property, napakalaki. Talagang nakitaan ng money laundering council na kailangan nang i-freeze ang kanilang asset. Kasi nga guys, ang ginagawa kasi ng mga Chinese sa money laundering na yan, nililinis nila dito yung pera. Kaya nga yung mga ganyang pera, di ba, na hindi may paliwanag, samantalang farm lang. Aabot siya ng 4 billion na kita guys, di ba? Kaya kaduda-duda. Ang pera kasi na yan, kung hindi may paliwanag kung saan talaga nanggaling yan, ibig sabihin nanggaling sa masama. Pwedeng sa kidnapping, pwedeng sa scam, di ba? Daming online scam, di ba? Daming ganyan sa credit card. Na ano na tayo dyan guys, na biktima na rin tayo dyan. At kung ano-ano pa mga scam. Di ba? Sugal, di ba? Bentahan ng drugs, kasama na yun. Kaya malalaking pera yan. Ang ginagawa nila guys, ganito ang ginawa nila, lalo na panahon ni Duterte. Yung mga pogo na yan, yung mga pera nila, bumili sila ng mga property dito sa Pilipinas. Di ba? Way back 2016, 2017, 2019, hanggang bago mag-pandemic, ang dami nilang biniling property. Ngayon guys, alam niyo anong ginawa nila? Siyempre yung pinambili nila, kasi pag bumili yan guys, cash, talagang bit-bit nila, bulto-bulto pera. So ngayon, para yung malinis guys, ang ginagawa ng mga Chinese na yun, bumili sila ng property, di ba? Yung pera na yon galing sa masama. Hindi naman chine-check kung saan galing yun. Lalo pa kung developer ka, di ba? Babayaran ka ng cash, natural, tatanggapin ng guys. Di ba? So yung pinambili nila ng, let's say, condo guys, condo. Kung binili nila ng 2 million yung isang condo, bawa studio, 2 million, way back 2016, 17, 18, 19. Kung 2 million lang guys, ganyan ang ginagawa pala nila. Binibenta na nila ngayon. Ang same amount. Di ba? Kung paano nila binili, hindi sila tumubo guys kahit piso. So, ano ibig sabihin yun? Siyempre, pagka iyan na ibenta, dahil nasa property, di ba? Na ibenta at bumili Pilipino, malilinis na yung pera. Kumbaga, nalinis na nila, nalaundry nila, nalaban na nila. Ganun ang ginagawa ng mga Chinese dito sa Pilipinas. Nililinis nila ang pera dahil hindi mo alam kung saan galing. Pero malinaw, galing sa masamang gawain, lalo na sa pogo. Kaya ganyan ang nagiging problema nito si Alice Guo at ng mga iba pang mga sangkot dyan sa pogo. Kaya kailangan guys, talagang maigpit talaga yung gobyerno. Sana, di ba, gawan nila lahat ng kanilang trabaho para na sa ganun ay hindi na ito mauulit. Nagsalita na si BBM, tingin ko hindi niya total ban. Pero dapat sana guys, total ban na to bago pa mahuli ang lahat. Pero sabi ni BBM, napanood ko kanina, ginagawa daw lahat. Diba? PNP, NBI, para maitigil ang illegal na pogo. Di ba? Para mananatili pa. Yun na nga lang guys, baka itong magiging problema ni BBM kalaunan. Di ba? Kasi habang tumatagal, lalong bumibigat, lalong nagiging masalamuot, lalong maraming mga sanga-sanga nagko-conflict
dahil sa Pogo na yan. Kaya sana, di ba, talagang magbago ang isip ni BBM, baka yun pa ang ikapahamak na. Pero guys, anong masasabi niyo dito? Tama ba na-press na yung asset ni Alice Go? O late na ba guys? Late na, baka sa pera nailipat na lahat, di ba? Hindi natin alam yan guys. So, abangan nyo susunod kong vlog at abangan natin kung anong mangyayari. Alright? Thank you very much.